Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsasalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag si Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatig. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababaya ang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo po ang lahat.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos kahit mahal ang bilihin, nakakakain tayo. Amen? Salamat sa Diyos na buhay si Jesus. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Tayo ay nasa oktaba pa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At tayo'y nagsasaya, dagagalak, sapagkat ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Amen? Sige, no? Ako'y may paggagawa ko sa inyo. Susunod kay Father, ha? Sabihin nga ninyo, maniwala ako sa iyo. Mas malakas. Pumayat na si Father. Hindi, sasabihin nyo, maniwala ako sa iyo. Ha? Sasabihin niya na, maniwala ako sa iyo. Okay, 1, 2, 3. Yan ang sasabihin nyo ha, sa lahat ng sasabihin. May tatanong ako, yun ang sasagot nyo ha. Okay. Pumayat si Father. Pumuti na si Father. Tahimik si Father. Maraming mga tao na mahirap nating paniwalaan, ayaw maniwala, no? May mga taong ganyan, no? Nung sinabi kong pumayat na ako, Father, 110, 103 na ako, hindi pa ba ako pumayat? Diba? Nung sinabi ko, pumuti na ako, Father, hindi nga, maitim ka pa rin, no? May mga tao na ayaw talagang maniwala, no? Kahit nasabihin na sa kanila, ito ang nangyari, ito ang naganap, ayaw pa rin maniwala. No? Katulad sa ating mabuting balita, no? Ang unang nagbalita na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay ay si Maria Magdalena. Pero hindi siya pinaniwalaan. Bakit? Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, mahirap paniwalaan ang mga kababaihan kapag nagbalita. So yun ang dahilan kung bakit dito sila naniwala kay Maria Magdalena. No? Ang ganda na nga ng sinabi, 7 demonyo na nga ang pinaalis sa kanya.
Sinabi na niya na buhay ang Panginoon. Anong sabi nila? Maniwala ako sa iyo. Oh. Yung dalawang alagad, no, nagpakita sa kanila ang Panginoon, no, nung sila naglalakad sa bukid. At tapos ikinuwento nila sa mga alagad. Anong sabi ng mga alagad? Maniwala kami sa inyo. Di ba? Kaya nung nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, nagalit ang Panginoon. No? Bakit? Hindi kayo naniniwala na buhay na akong maguli. Talagang ganyan. No? May mga tao na mahirap paniwalaan. Kasi una, hindi sila katiwa-tiwala. No? Siguro gawa ng kanilang nakaraan. No? O dili naman kaya ayaw nilang maniwala sapagkat hindi talaga nila nakita. Subalit sa ating buhay pananampalataya, tayo pinapaalalahanan na ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Nabuhay si Jesus para sa lahat. Amen? Nabuhay si Jesus sapagkat ito ang tagumpay ng Diyos. Amen? Hindi nabuhay ang Panginoon para lang sa kasiyahan ng tao. Nabuhay si Jesus para paalalahanan ako magtatagumpay ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa bandang dulo ng ating mabuting balita, no? Humayo kayo, no? Pinahahayo ni Jesus sa mga alagad para ano? Hindi lang para ipangaral na siya'y muling nabuhay, kundi ipangaral nila na ang mabuting balita ang siyang magbibigay ng kaligtasan para sa lahat. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Sapagkat sa mabuting balita ay matutunghayan natin na ang Panginoon ay muling nabuhay. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Anong nangyari kina Pedro at sa mga kasamang alagad? Aba, ay talaga naman ng mga tao ay gumawa na ng paraan, no? Para ang mga alagad ay patahimikin sa kanilang ginagawa. Subalit natinag ba ang mga alagad? Hindi. Bagkus lalo silang naging masigasig sa pangangaral tungkol kay Kristong muling nabuhay. At kahit man sila, no, ay talagang namangha saan nang gagaling ang lakas ng mga ito. Aba, yan ang magandang regalo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano yun? Binibigyan tayo ng lakas ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? Ginagawa tayong matapang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? At sa pagkabuhay ng Panginoon, hindi tayo natatakot na sabihin na si Kristo ay Diyos. Amen? At yan ang ating magandang babaunin ngayong araw na ito. Sapagkat sa mabuting balita ay pinahahayo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Bagamat sila ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakikita, pinapaalalahanan sila ni Jesus, manampalataya kayo. Nagpakita na ako sa inyo. Siguro na may sapat na ito para ipangaral ninyo sa buong mundo na ako'y nabuhay na maguli at ang mabuting balita ay mapapasa kanila. Ngayon sa ating mga panahon, maraming mga taong mapagduda, maraming hindi naniniwala. Subalit tayong mga Kristiyano, tayong mga tagasunod ng Panginoong Jesus Nazareno, tayong mga deboto ng poong Jesus Nazareno, tayo ipinapaalalahanan, lagi natin, no? There is always an encounter, lagi nating nakikita, lagi nating nakakatagpo ang Panginoong Jesus na muling nabuhay sa pamamagitan ng banal na misa. Hindi masama ang debosyon na ginagawa natin, amen? Taas dito ang deboto ng poong Jesus Nazareno, taas ang kamay, taas ang kamay ng mga deboto, palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Ako'y natutuwa sapagkat kayo mga deboto at namamanata sa pong Jesus Nazareno. Subalit ang hamon, sana ang ating pamamanata at pagdedebosyon sa pong Jesus Nazareno ay hindi maiiwan sa simbahang ito. Bagkus paglabas natin ng simbahang ito, paglabas natin sa dambanang ito, ay ating ipangaral ang mabuting balita sa ating kapwa-tao, lalo't higit sa mga nangangailangan. Sapagkat sa pangangaral ng mabuting balita, hindi naman kailangan bibig lang, kailangan may paggawa. At yun ang pinakamaganda. Bakit? Sa pamamagitan ng aking mga kilos, mararamdaman ng aking mga taong nakakasalumuha na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Amen? Amen?
Ay, natutulog na kayo. Ay siya, ay sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, Hari Nawa. Nang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay laging sumaatid. Nahilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, no, huwag tayong magduda. Siya'y muling nabuhay. Siya'y nagbibigay ng lakas, tapang at sigasig sa ating lahat. Nanawa ang Panginoong muling nabuhay ay magpaalaala sa atin, meron tayong misyon na dapat gampin. At anong misyon na yon? Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay, lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ulitin po natin. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit, naway paginhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao naway maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupad at bubos sa aming lahat.
ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. O siya na ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa namang hela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagalo mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugon at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na kanilang iibigan at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay unang Sabado sa buwan ng Abril at tayo'y humihingi ng tulong sa panalangin ng mahal na Birheng Maria na nawa ang mahal na ina ng Diyos, ang mahal na ina ng Poong Jesus Nazareno ay tayo'y tuwangan sa ating pang-araw-araw na buhay, na tayo ipanalangin sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. At higit sa lahat, na ang mahal na Birheng Maria, ang mahal na ina ng Poong Jesus Nazareno, ay tayo'y lagi niyang ilapit sa kanyang minamahal na anak na si Jesus. Bago ko ibigay ang paghayo, tayo'y magdadasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.